Sige na ni kanipis. Gaya na ko para may nilatan na ako ibuhat sa atin. Nag-flex pa po siya ng muscle. Kahit maliit lang daw po yun, malaki daw po ang kanyang pangarap at kinaya daw po niya yun dahil sa kanyang pamilya. Maganda sana yung gusto mo, Lods, Range. Kung yan talagang pangarap mo sa iyong pamilya, bakit mas pinili mo pang unahing isipin ang iyong nabastos na barkada kaysa sa pangarap mo sa iyong pamilya? Ngayon, ang tanong dyan, nasa na yung mga kaibigan na pinagtanggol mo? Para po sa mga tunay na kaibigan, kaway-kaway dyan. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Bigyan ko lang po kayo ng update dito po sa nangyari po kay Range 999 dahil nakulong na po siya at marami nga pong netizens o iilang mga netizens po ang sumimpatya po sa kanya. Dito po tayo nagkakaroon ng problema mga lodi, no? Kaya po yung mga kabataan sa ating bansa nalilito kung ano po yung tama at mali dahil din po sa mga taong ganito. Alam na po nating mali yung ginawa ng tao dahil idol po nila kinukonsinti pa po at sumusuporta pa po dito. May nababasa pa nga po ko dyan na iila na sabi po niya pagpatuloy lang yan Lodi o tama yung ginawa mo. Paglabas mo susuportahan pa rin kita. What? Ito po talaga nagiging anay ng ating bansa yung mga gantong klaseng mga tao, no? Kaya po yung mga kabataan akala po tama po yung mga ginagawa nila sa kanilang mga buhay-buhay. Kitang-kita naman po natin, di ba, mga Lodi? Tama ba yung ginawa ni Range? Hindi ba hindi naman po? Ako po wala po kong galit dito sa taong ito, Pero kung ito po yung magiging basihan po ng isang influencer, wag na lang po. Dahil po, hindi nga po maganda sa ating mga kabataan ang ganito pong mga klaseng uri ng influencers, artists na pamarisan ng mga walang muwang na mga kabataan sa ating bansa. So, ito ang update sa kanya mga Lodi, no? Sa videong ito, interview po sa kanya sa GMA News. Mayor agad po si Lodi ninyo sa selda. Range 999 mga Lods, tigasin po sa loob po ng preso, no? Ito po yung kanyang interview, panoorin nyo po at meron po tayong konting komento dito sa kanyang mga isinalaysay. Ato ang mahinabi karon si Range 999 regarding po sa nahitabo niya atong kuan siya og habig update po. Ayan mga Lodi, Bisaya ulit Siyempre si Buto Tatagalogin ko po sa inyo. Ayan mga Lodi, interview po galing po sa Kapuso, GMA. Sa paghitabo. Range, may buntag nimo. Good morning, sir. Pinood niya na to, Range. Pwede din na ako istorya. Range 999. Okay, Range, kumusta? Kumusta? Okay ra? Okay lang naman daw po si Range mga Lodi. Parang dito nahimas-masa na po siya nung kahapon po o nung araw po na ginawa niya yung krimen. Ang aligaga niya mga Lodi, no? Kitang-kita naman sa video, parang ang astig. Okay, kano sa agyo to nahitabo? Kahapon ba to? Yes, gapon sa morning. Kahapon ng morning pala yun mga Lodi. Kumbaga, nung araw po na nag-promote pala siya ng online casino, yun din po yata yung pagpunta niya doon sa pwesto kung saan po siya nakabaril ng foreigner. Kalimut no? Nalimot ka. Okay, o sa nahitabo rin? Gamay lang. Mo tong mga ingato ang nahitabo kay tungod partner nga bastos kayo. Ayan. Pinagdidiinan pa rin po niya na bastos daw po talaga yung foreigner. Napapansin niyo po yung sa likod mga Lodi. Kaya po ito po sinabi natin na mayor agad ng selda si Range 999. Meron pong taga-paypay sa kanyang likod dahil mainit po dyan sa loob po ng preso. Iba talaga pag sikat, kilala at marami pong tattoo. Kaya mga Lodi mayor agad siya ng selda si Range 999. Hikap niya lubot sa akong amiga, gibastos niya akong mga friend. Ayan, hinawakan daw po yung puwet ng kanyang kaibigan na babae. Binastos daw po yung kanyang mga kaibigan. Yan po yung kanyang salaysay dito. Kagaya rin naman po ito nung kahapon. Pero meron po tayong napuna dito Akong niya nagbastos niya. So mo to siya sir, mo to ang pakitabo. Namastos siya kung ano may lain nga rason pa sir. Kung ano, Ibang rason. Bastos gini Come to the rescue ka. dili na ako dito daan. Yeah, na ako daan sa kabar. So kita ko doon mata. Kinaklaro niya, nasa bar daw po siya nung time na yon mga Lodi. Kaya nakita niya daw po ng dalawang kanyang mga mata ang pambabastos, panghihipo ng foreigner doon po sa kanyang mga kaibigang babae. Yan, klaro po Sa tuwa no kamata nga gikap pinalubot sa
Maura na sir, akong mastorya ron. So, katong sa CCTV, murag ikaw mag-assault ato? O sa istorya ato, friends, katong idoon ang foreigner sa Siguro, imong kung unsay mga nakita nila mo, ito na sa CCTV. Anak na tinapay naman ako. Pasensya po sa nag-i-interview dito ah. Nakita nyo naman yung CCTV, sir? Anak ng tinapay, bakit po siya nilapitan ng foreigner? Wala naman sanang plano napuntahan ng foreigner itong si Rain sa kanyang sasakyan. Binangga nga po siya. Kaya po, yun, pinuntahan po siya ng foreigner para kumprontahin, binuksan yung pintuan. Dahil nga po, tumalsik yung foreigner, binangga po ng kotse. Tinapay naman talaga. O, dapat meron kayong listahan ng inyong mga tanong bago nyo po yan ihayag o i-live. Para maayos po ang pagkakaplansyada ng inyong mga katanungan. Kitang-kita sa CCTV. Pasensya na po ha, pero hindi po yung foreigner ang unang ng assault. Kung unsay nakita nila nga, niduol, moto siya sir. Moto ang pangitabua kanya. Moto ang istorya sir, nabuhat na ako kay tungod ng bastos siya o babay. Yan, paulit-ulit po ng bastos ng babae, kaya po nagawa yun ni Range 999. Di kung yung takabaw nga, inaani ang may tapos kong live. Kikita tanan mga tao, kaya naman kita yung mga lain-lain nga ginatag sa Ginoo nga. Babanggit na ng mga Diyos si Range ah. Range 999 yung pangalan niya. Alam ko, binaliktad niya lang yung 666 eh. Yan lang ang pagkakaalam ko dyan, kaya naging Range 999 yan. Eto po mga Lodi, no? Kikita nyo naman, sobrang paypay na paypay si Range dito. Tigasin. Pagsuway, lain-lain nga ka ng struggle sa kinabuhi. Kung takabaw kung kano niya. Sali ron niya, and then, moro to ang tubag sir. So, sa tanang mga Hindi naman daw po natin may iwasan. Lahat naman daw po tayo may kanya-kanyang mga pagsubok sa buhay. At isasambahala na lang daw po niya sa itaas kung ano man po yung maging mangyari dito. Parang yan po yung gusto niyang sabihin. Dumudulog na sa ating Diyos Ama. trials kay mga kwan, kini biggest trial sa mga nagaguman. Mo ni ang pinaka. Yes sir. Pero ikaw sa man, kaya pa rin nato anong Diyos kana labangon. Kaya sir. Kaya? Mo niya sir. Salig daw siya doon sa taas, mga Lodi. Sa mga fans nimo, Mo ni kwan unsay mensahe sa sa nimo? mga fans na ko, sa mga ni salig na ko. Para sa mga fans, mensahe ni Rain sa inyo. Salig lang mo po. Hindi mo nila makita itong kayo. But kung sa mga istorya, mag-explain pa ko kung sa mga inana. Sa tanaw sa tao ni mo, bati yun. Diba? So, what I may mo na. Basta, Ayan mga Lodi ito po, ang mensahe niya sa kanya mga fans. Kung sakali man daw po, huwag kayong mag-alala dyan. Maniwala pa rin po kayo sa kanya. Kahit na ano naman daw po ang mga gawin niyang kabutihan, mga Lodi, hindi daw po makikita ng mga ibang naka-focus po sa mga masamang nakikita sa kanya. Mabuting tao daw po siya. Hindi lang daw po nakikita ng mga iba o karamihan ang kanyang ginagawang kabutihan. May mabuti bang tao na ito po ang ipapakita niya sa social media as influencers, artists, kumitil ng buhay ng isang foreigner. Dahil ba sa iyong kaibigan kaya mo nagawa yan? Malabo yun. at iba ang mga tinuod ko, unsa sa libot tinuod niya, unsa ako may tao. And ako rin, ginora, pero may ko, mudang ako sa mga suway sa kinabuhi. Diyos lang daw po lahat ang may nakakaalam kung ano man po yung mga pagsubok sa buhay na nangyayari sa atin. Anak na tinapay. Parang ilang beses na nabanggit yung Diyos dito Nababanggit niya ba yan kapag nagra-rap siya, pupunta siya sa stage, kapag nagpo-promote siya ng online casino, kapag pumapaldo siya doon. Sa mga judge dito rin, yawa man kailang pa sa imuhang pagkatao sa imong mensahe mo rin. Ilaasan na sir, di ba na nato sila mabig nga, uy, igugmaha ka ninyo. Diba ako sir, ako manggod na tao. Kanang gusto ko nga, katao lang yun ko, inaani ko, dili ko plastic na tao. Mas okay na ko higugmaon, pag nagpakatinuod ka sa mong self, kaysa higugma kanila, pero wak ka nagpakatinuod sa pakitang tao lang ka para higugmaon. Hindi ako kaya buhat mo. Tanong, ano daw po masasabi sa mga bashers? Sa mga nagko-comment ng hindi maganda sa kanya, ito lang daw po yung masasabi niya, hindi daw po niya mapipilit ang mga tao na mahalin siya. Kahit na magmakaawa daw po siya, wala daw po magagawa kung yan po ang nakikita sa kanya, puro kasamaan. Ang ganyan, mas maganda na daw po yung minahal daw po siya ng mga tao sa kung ano man po ang pagkatao niya talaga yung totoo. Hindi po yung nagpapaka-plastic lang. Anak ng tinapay mga lods. Medyo ako naguguluhan na rin ako kung sino ba talaga ang dapat tularan, sino ba talaga ang dapat maging influencers, content creators, artists.
na dapat pamarisan ng ating mga kabataan. Ang dami pa rin sumusuporta. Syempre, mga Lodi, yun yung mga gusto ng geng-geng talaga. Gusto ng mga riot, gusto ng two joints, gusto ng mga kung ano-anong mga chemical sa katawan na ina-apply. Kaya ang tatapang ng mga kabataan ngayon. So, eto pa mga Lodi, oh. In other words, di ka plastic. Oh sir, kana sir. What you see is what you get. Naku, kung kayo kagpagandol sa To. imong pamilya, imong papa nimo. Yes sir. Sige na ni kanipis. Sige na ni kanipis. Gaya na ko para nilatan na ako gibuhat sa ato. So, dili na nga nga side. Tanong nang na-interview, malaki daw po yung pangarap niya para sa kanyang pamilya, lalo na po sa kanyang tatay. Gumanon pa po siya, oh. Nag-flex pa po siya ng muscle. Kahit maliit lang daw po yun, malaki daw po ang kanyang pangarap at kinaya daw po niya yun dahil sa kanyang pamilya. Maganda sana yung gusto mo, Lods, Range 999. Kung yan talagang pangarap mo sa iyong pamilya, bakit mas pinili mo pang unahing isipin ang iyong nabastos na barkada kaysa sa pangarap mo sa iyong pamilya o magulang? Diba? Ngayon, ang tanong dyan, nasa na yung mga kaibigan na pinagtanggol mo? May nagpost pa nga dito na musil gibastos ang friends. Ito, Tagalogin ko mga Lodi, ah. Kaya niya nagawa daw po ito ang pamamaril do sa foreigner dahil binastos daw po ang kanyang mga kaibigan. Tapos ngayon, nasa na po ang iyong mga kaibigan? Una, ang sarap ng mga pagkain. Pangalawa, kutsyon yung hinihigaan. Pangatlo, naka-aircon. Pang-apat, kasama ang kanilang mga pamilya. At panglima, bibisitahin ka lang siguro kapag naalala ka nila. Yan ang totoo, sad reality ng isang tunay na kaibigan ko, no? Okay lang naman makipagkaibigan, Lods. Hindi naman magiging kompleto ang ating buhay kung wala po tayong nakakahalubilo. Siyempre, may mga matalik po tayong kaibigan. Pero wag naman sana umabot sa punto na yung kaibigan mo ang magdadala sa'yo sa kapahamakan kagaya na nangyari sa iyo ngayon, Range. Sayang talaga. Sinayang mo ang iyong pagiging artist. Sikat ka pa naman, rapper. At nakikita mo namin na umaangat ka sa buhay. Kahit ganyan yung pinapakita mong imahe sa mga tao, minamahal ka pa rin nila. Yun nga lang, mali talaga yung kaibigan na sinandalan mo. Ayan mga Lodi, no, lesson learned. Kaya po siguro nangyari ito mga ganitong klaseng sitwasyon para po tayo matuto sa kamalian po ng iba. Huwag natin tularan ang mga ginagawa ng mga ganitong klaseng artists, influencers, content creators, promoter ng online casino para po kayo mapahamak. Magiging lesson po kasi natin yan sa kamalian ng ibang tao at sa atin mga Lodi. Mas maganda na sa ibang tao na lang. Ayan, huwag maging matapang lalo na't nakahawak po kayo ng baril. Kasi po, una lang yung matapang. Ngayon, wala na sa kanya yung kanyang hawak na baril. Eh na, di ba? O, mayor na siya dyan sa kanyang selda. Pero iba na yung aura niya. Bait na niyan dyan, mga Lodi. Oh, hanggang dito lang po, mga Lods. Para po sa mga tunay na kaibigan. Kaway-kaway dyan. Stay safe, mga Lods, and God bless you all. Peace.